Alright, medyo mahaba-habang sulat ang matutunghayan po natin. Kaya naman, kung nais po niyong makuha ang tamang sagot sa ating hashtag, pakikinggan nyo simula hanggang dulo. Okay? And just right after our commercial break. Hang on. XFM with DJ Chinny. Paano hihilom ang sugat sa puso mo kung palagi kang bumabalik sa taong bumasag sa'yo? Dear Max FM, they say that time heals all wounds. For me, however, that cliche always lacked what every wound leaves after it has healed. Wounds always leave you with scars. And this is what my story is all about. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mr. R.D.Y. Masasabi kong isa na akong successful businessman ngayon. May mga internet cafe na rin ako. Aside sa pag-gym, ang business ko ang nagpapabisi sa akin. Sabi ng mga kaibigan ko, good looking naman ako. Pero definitely not a movie star material. Ang kwento kong ito ay nangyari nung college ako. Nasa 4th year ako noon. Nang makilala ko si Miss Lane. Nakilala ko siya sa isa sa mga fraternity events ng school. Simple lang siya, sweet, at may mga matang nakakaakit tingnan. At maswerte ako dahil isa sa mga kaibigan ko kilala siya at ipinakilala sa akin. After that night, wala na akong ibang maisip kundi siya. Si Miss Lane. Ang mga mata niya. Kaya araw-araw, nagme-makeup ako ng mga excuses para lang makapunta sa kanya. Doon sa kanilang department, kahit wala naman akong subjects doon, naghahanap lang ako ng kung anong mga excuse para lang maka-take ng glimpse sa kanya. She would always acknowledge me pag nakikita niya naman ako. Pero hindi naman niya napapansin na nabebelong ako sa ibang department or kung ano ang ginagawa ko dun sa department nila. Alam ko din ang number niya. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng lakas ng loob para tawagan siya. Kasi hindi naman siyang nagbigay sa akin ng number, kundi ang kaibigan ko. Then few months passed by. Nang biglang may tumawag. Para bang miracle. And I found myself talking to Miss Lane at the other end. Nang time na yon, parang meron pala siyang difficulty sa kanyang math subject. At naghahanap siya ng somebody na makakatulong sa kanya. Our common friend casually mentioned my name. Kaya tumawag siya sa akin. Tulungan ko daw siya sa calculus niya. At doon na nag-umpisa. That started what I'd like to call our sparring moments. Pero kahit na kailangan niya ng guidance sa calculus or sa mathematics, smart girl naman siya. Marami na kaming napag-usapan at alam kong matalino siya. We talked about everything under the heat of the sun. Ang haba ng oras ng pinag-usapan namin. And then, ako naman,
I ended up studying for only about 30 minutes. Marami ding mga bagay na hindi kami magkasundo. Yung hindi namin napag-aagrihan. And I called it sparring. Because to the exchange of ideas. Sometimes, nagdi-disagree kami sa isang subject. Na yun ang dahilan kung bakit nagiging mas interesting ang discussion naming dalawa. Malapit nang magtapos ang semester noon. Naglalakad kami sa isang garden. Nang bigla siyang nadulas. Kumapit siya sa akin. Tumatawa siya nung nakahawak siya sa akin. Siguro nga para hindi mapahiya. Hindi ako nagulat nung nakahawak siya sa akin nung nadulas siya. Mas nagulat siya sa sinabi ko. I suddenly blurted out the 3 words I have been keeping inside me for the past few months. Tumigil siya sa pagtawa. Tiningnan niya ako. Sabi niya pa, "Bakit ang tagal mo namang sabihin yan?" Napa-I love you kasi ako sa kanya. Yung mga matabang sinasabi niyang, "What took you so long to say it?" Pero wala akong nasabi kundi ngumiti na lang. And then after that, we kissed. Ganun lang kasimple. Dahil sa pagkadulas niya, ang ending, naghalikan kami. And since that moment, lagi na kami magkasama. Halos hindi mo na kami mapaghihiwalay. Meron kami isang relasyon na kung tawagin ng maraming tao ay isang fairy tale. A fairy tale comes true. I'd never been so happy in my life. Tinanggap ako ng mga kaibigan niya, ng pamilya niya. I couldn't think anything or anyone who wanted our relationship to end. Wala namang sagabal. Walang komplikasyon. Nag-argue kami, oo. Pero tulad ng dati, those were just sparring moments for us. There were even times when we'd talk about what our life would be after we got married. Pero malayo pa yon. Hindi pa namin napag-uusapan ang pagpapakasal. And before we knew it, gumraduate na kami ng college. At dahil nga kailangan ng mag-ready sa board exams, naapektuhan ang relasyon namin. Sinubukan kami ng isang napakalakas na bagyo. We couldn't seem to fit our schedules together. Hindi naman kami nag-aaway. Pero andun yung pagtatampo dahil kulang na ng oras sa bawat isa. Nung lumabas na ang resulta ng board exam, nakapasa ako, Chin. Binigyan ako ng party ng parents ko. And I was really hoping that Miss Lane would be there to celebrate with me. Kaso may importante siyang ginawa. Binigyan siya ng importanteng assignment sa kanyang trabaho. Madaling araw na, at 4 a.m. nang dumating si Miss Lane. Lasing ako and disappointed. Miss Lane and I had a worst fight. Pinaka-worst sa lahat ng worst. Hindi na kami nag-usap pa after that night. She never came to see me again. Hiniwalayan niya ako. She left me and is never coming back. Ang masakapla, hinding-hindi na nga siya babalik. At hinding-hindi niya na ako pwedeng balikan pa. Dahil nung umalis siya, after that party,
Her car was rammed by a dump truck. Durog ang sasakyan, durog din siya. Ang sabi ng autopsy, severe head injuries. Yun ang ikinamatay niya. But what really got me was the fact that buntis siya ng 3 months. I lost her and my baby. Nobody was blaming me sa pagkawala niya. But I am blaming myself hanggang ngayon. The story happened 18 years ago. Nagkaroon na rin ako ng maraming relasyon pero hindi rin naging successful. Laging nasa isip ko si Miss Lane. Siya lamang ang nagparamdam sa akin ng kakaibang pagmamahal. At hindi ko na naramdaman pa yon sa iba. God knows how I've tried to pick up the pieces and move on. But I cannot see myself with anyone else but Miss Lane. Sabihin niya sa akin, payuhan niyo ako. Paano nga ba ako makaka-move on kay Miss Lane? Gayong naghiwalay kami, not in good terms. Pero alam kong maayos pa sana yun. Yun ay kung sana hindi pa siya patay ngayon. May baby na sana kami. Kung hindi lang sana kami nag-away ng gabing yun. E di sana may pamilya na ako. Hindi ko makikita ang sarili ko sa iba, kundi sa kanya lang. Paano nga ba makapag-move on? Gayong hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang self ko sa pagkawala niya. Hanggang dito na lamang mga kamaks. Maraming salamat sa pagbabasa. Lubos na gumagalang, Mr. R.T.Y. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.